na ito ay ang tayo ay matuto ng kanyang mga salita upang magamit natin ito sa pamumuhay natin sa sanglibutan ito. Sabi nga kanina, ang sanglibutan ito ay isinumpa ng Diyos dahil sa pagkakasala ng tao. Ito po ay kung sa isang taong Kristiyano o walang Diyos sa kanyang sarili, ito po ay isang nakaka-depress na salita na kapag sinabi mong isinumpa. Pero sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa. Sabi nga kanina, napagtagumpayan na ni Kristo ang kasalanan sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pamirian. Sa sanglibutan ito ay nagbigay ang Diyos ng kanyang mga pangako sa atin upang tayo po ay huwag mapanghinaan sa ating mga sarili. Ang Diyos po ay marami pong binigay po siya ng pangako ng buhay na walang hanggan na sinabi nga ni Brother Sanbar kanina na ito po ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon Kristo. Ilang introduction po, sa mga panahon natin ngayon sa mundo, naghanap tayo ng isang bagay na mahigpit nating mapangahawakan. Di po ba? Dapat sa ating mga Kristiyano, alam po natin kung ano yung mga bagay na dapat natin panghawakan. Dapat ngayon pa lang alam natin kung ano yung dapat natin panghawakan sa buhay nito. Yun po yung pag-aaralan natin sa umagang ito na sinasabi ng Biblia na kay Kristo, kay Jesus, ay mayroon tayong angkla ng kaluluwa na matatag. At kahit gaano kalaki ang bagyo o pagsubok ng kanyang mga pagsubok, ang kanyang mga pangako, ang ating pag-asa upang tayo ay magpatuloy. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano ang magiging matibay na angkla ng mga pangako ng Diyos sa panahong walang katiyakan. So, ito po ang pinaka-topic po natin. Sa Hebreo, chapter 6, verse 19 to 20, ganito po ang sinasabi. Which hope we have as a anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enter into the within the veil. Sa Tagalog, na ating inaring tulad sa sinipiti ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay, matatag, na pumasok sa loob ng tabing. So, ibig sabihin po ng sinipiti, ito po ay anchor. So, napakalaga po sa isang, lalong-lalo na, mayroon tayong brother dito sa isang seaman. So, sa isang barko po, napakalaga po ng isang anchor. Yun po yung, lalo na kapag nakadock po sila dun sa pier,
naka-anchor po sila. Para kung dumating man po yung malalakas na alon, hindi po matatakay ang isang barko o isang ship. Ganun din po sa ating pananampalataya. Dapat alam natin kung saan tayo nakaangkla. Sa verse 20 po, ganun pong sinasabi, whether the fortuner is for us entered Jesus made in the high priest, but ever forever after the order of the Melchizedek. Tagalog, na doon pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya sa pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So yung ang story po nito, kung makakapag po natin sa lumang tipan, yung nakakapasok lamang po nung sa tabernakulo ay yung mga saserdote. Nung pumasok po ang ating Panginoon, ay tinawag po siyang saserdote na magpakailanman. Ibig po sabihin, tayo po ay nagkaroon na ng direct access sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Yun po ang magiging sa mga pag-asa po natin sa buhay nito. Na ang sabi dito, si Jesus ang angkla ng ating pananampalataya. Siya ang pumasok sa langit bilang ating tagapanguna. Di po ba ang ating Panginoon po bago siya namatay ay umakyat na po siya sa langit. May iniwan siyang salita. Sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng tahanan. Pagkatapos na may handa ko, ako po ay babalik upang kayo po ay aking kukunin. Po yung sinabi niya bago po sa mga tayo. Siya ang ating walang hanggang dakilang saserdote. Nagbigay ng dakilang daan at sa pag-asa hindi matitinag. Yan po ang ibig sabihin po ng Hebreo chapter 6 verse 19 to 20. Ngayon naman po, pag-aralan po natin yung nature of God's promises para po natin na ito po ay mapanghawakan. Ito yung pangako ng Diyos na dapat po natin panghawakan. Unang-una po yung nature ng Diyos na kanyang pangako. God's promises are sure. Mabasa po natin yan sa Numbers. Sabi sa Numbers, basahin po muna natin sa Tagalog. Mga bilang. Ganito pang sinasabi sa Tagalog. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ni anak ng tao na nagsisisi. Sinasabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinasalita ba niya at hindi niya sasagawa? So, yun po ang dapat po natin panghawakan sa ating Panginoon Kristo, yung kanyang promises. Kapag sinabi ng Diyos na gagawin niya ito, sigurado po, gagawin niya. God never lies. What He says, He will do. Hindi kailanman nagsisinungaling ang Diyos, ano man ang kanyang sinabi, sigurado gagawin niya po ito. Yun po ang isang dahilan na dapat nating panghawakan sa katangian ng salita ng Diyos o pangako ng Diyos, yung sigurado.
Pangalawa po, God's promise lasts forever. Sa Isaiah chapter 40, verse 8, ganito ang sinasabi. The grass were it, the flower fade, but the word of our God shall stand forever. So, ibig sabihin po, ang salita po ng Diyos, yung bulaklak po ay nalalanta, pero ang salita ng Diyos po ay nananatili. God's promises last forever. So yan po ang pangalawang panghawakan po natin na dapat hindi po tayo manghina sa ating mga pananampalataya sapagkat ang salita ng Diyos ay magpakailanman. People change, situation change, but God's words stay the same. Ang mga tao nagbabago ang sitwasyon, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, ngayon po, pag-usapan po natin yung anchor. So, ang tinutukoy po dito ang anchor ay walang iba po ang ating Panginoong Kristo. So, the purpose of anchor, sinabi ko nga kanina, anchor keeps a ship steady when the waves are strong. So, napakahalaga po sa bawat sa atin alam natin kung saan po tayo nakatapit o nakaangkla ang ating pananampalataya. Sabi dito sa Psalms chapter 32 verse 5 to 6, ganito ang sinasabi. Kaluluwa ko, maghihintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay hindi sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya ay aking matayog na muog na hindi ako makikilos. So, yan po dapat ang lagi po natin isinasaisip na sa kabila ng sinumpang daigdig na ito, ay mayroon po tayong pag-asa na hindi makikilos na ito po ay ang ating Panginoong Kristo. Doon po naka-anchor ang ating pananampalataya. Sa Hebreo chapter 13 verse 8, ganito po ang sinasabi. Jesus Christ are the same yesterday and today and forever. So, napakaganda pong consolation po yan mga kapatid na ang ating Panginoong Kristo po ay hindi nagbabago. Kung ano sa ngayon, at ganun din po siya magpakailanman. Kaya ang kanyang pangako ay pwede mapanghawakan po talaga natin. Sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay na ito, ay tingin natin na tayo ay nalulupaypay o nanghihina. Wala pong iba po tayong gagawin kundi manatili po tayong tapat at manalig sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ay hindi nagbabago magpakailanman. So, holding on in the storm. So, sa buhay po natin, sabi ko nga kanina, ang ating mga problema po ay nandyan lang po, kaakibat na po natin dahil po sa pagkakasala ng tao. Kagaya po ng napag-aralan natin kanina. Storm will come inevitable. So, hindi po natin maiwasan. Sa John chapter 16, verse 33, ganito po ang sinasabi. Those things I have spoken unto you, that in me ye might be have the word ye shall have tribulation, but be the God of cheer. I have overcome the world. So ito na po yung sinasabi natin kanina na napagtagumpayan na ni Kristo ang sanglibutan. Kaya the trouble of our life ay nandyan. Magkaroon tayo ng mga pagsubok. Sa pamamagitan po ni Jesus ay nandito siya upang magbigay sa atin ng
kapayapaan. Kasama sa buhay ang mga problema. Pero nagbibigay sa atin ng kapayapaan si Jesus. Yun po ang mapapanghawakan po natin sa umagang ito. Sa kabila ng mga pagsubok sa ating mga buhay, ay nandyan ang ating Panginoon Kristo, hindi niya tayo iniiwan. God's promises gives peace. So, yun po ang isang mga dapat po nating tandaan sa kabila ng ating mga pagsubok. Ang ating Panginoon, ang kanyang mga pangako ay nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, be careful of nothing, but everything by prayer and supplication. With thanksgiving, your requests be known to God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and minds through Christ Jesus. So, kung babasahin po natin sa Tagalog, mas maunawaan po natin. Philippians 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod na pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. So, napakaganda itong consolation po ito na binigay ng ating Panginoon Kristo na ipakilala po natin ang ating mga kahilingan sa Kanya. Pakilala po natin ang mga problema na nararanasan po natin sa buhay. Kapag tayo ay ipinamamalasakit ng Diyos, mahal niya tayo at hindi nila tayo pababayaan. Kaya napakahalaga po ng panalangin po sa bawat sa atin. Sapagkat sa panalangin, doon po tayo nagkakaroon ng communication sa Diyos. Kaya ugaliin po nating manalangin ang bawat sa atin sapagkat doon po tayo nagkakaroon ng pag-uusap upang maihatid natin ang ating kahilingan sa Diyos. So, standing on God's promises. So, ito po yung mga pangako ng Diyos. Sabi niya sa Joshua chapter 1, verse 9, God's promise of His presence. Sabi niya, I have not commanded thee. Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For God, thy God, for Lord thy God is with thee, whithersoever thou goes. So, ito po ay sinabi niya sa kay Josue na tao ng Diyos na dapat applicable pa rin po sa atin sapagkat tayo naman po ay isang lingkod ng Diyos na sa kabila ng magulong sa kalibutan ito ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga problema. Nasabi niya, huwag tayong matakot, huwag tayong panghinaan ng loob sapagkat ang Diyos ay nasa atin. So yan po ang unang pangako ng Diyos. Yung kanyang presensya po ay nasa atin. Pangalawa, promise of His provision. So Philippians chapter 4 verse 19, But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So God will provide that we truly need.
ibibigay ng Diyos ang lahat ng tunay nating mga pangangailangan. So, yan po ang panghawakan po natin. Alam naman po natin na binasa natin kanina, ang Diyos po ay totoo. Hindi po siya pwedeng magsinungaling. Kapag sinabi niya ibibigay, ibibigay po natin, ibibigay niya po ang ating mga pangangailangan. So, kailangan din po nating pagsikapan. So, hindi po nga ibig sabihin nito, wala ka nang gagawin. Kaya binigyan ka ng Diyos ng talino, binigyan ka ng Diyos ng lakas, para po isagawa po natin. Ang Diyos po natin ay hindi yung Diyos na nagkukonsinti po ng tamad. Dapat pa rin po tayong gumalaw po sa ating sarili para po tayo ay magkaroon ng pagkain sa atin sa araw-araw. So, pangalawang promise po ng ating Panginoon Kristo, yung promise of eternal life. Yan po ang napakagandang panghawakan po natin sa kabila ng mga problemang ito. Ay mayroon po tayong pag-asa. Sabi ko nga kanina, bago po namatay ang ating Panginoon Kristo, nagbigay po siya ng nagsalita po siya na ipaghahanda po kayo ng ah, bahay. Ito po ay mababasa natin sa John chapter 14 verse 2 to 3. Ganito po ang sinasabi. Ito yung pangako niya na eternal life. In my Father's house are many mansions. If it will not so, I would have told you. I got to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there will be, there he may be so. Or they will be also. So, napakaganda pong kwan po ito na nakapagpapalakas po na sa atin ang pananampalataya. So, ipinangako ng Diyos kung tayo po ay magsikap at magtagumpay sa buhay na ito. Mayroon po siyang inihandang bahay. Hindi lang po basta bahay, mansion po nakalagay dito, sabihin, palaki. Na inilalaan po sa bawat sa atin. Na kaya wag po tayong panghinaan ng loob sapagkat nandyan ang Diyos upang tayo ay kanyang ariin. Upang tayo ay magkaroon ng pakikisama sa Kanya. Kaya heaven is real and Jesus is preparing it for us. Totoo ang langit at inihanda ito ni Jesus para sa atin. So napakagandang consolation po ito na dapat po nating panghawakan sa kabila ng mga pagsubok at mga suliranin sa sanglibutan ito, ay huwag po sana tayong panghinaan ng loob. Magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sapagkat may inihanda ang Diyos para sa atin. Nasa sa atin na lang po ito kung ating kukunin. Wala po itong bayad. Napakaganda po ang pangako ng Diyos. Dito sa kanyang tahanan, dito po ay wala ng pagkakasakit at wala na pong tagutom. Kanina nga po ay sinabi ni Brother Sambar na isinumpa. Dito wala na pong sumpa. Wala na po ditong pagtangis at wala na po ditong pagkakasakit. Kaya napakaganda po ang pangako ng ating Panginoon na dapat po nating panghawakan sa ating mga pananampalataya.
Bilang aplikasyon po sa mensaheng ito, how to hold on in the promises. So ito po, malapit na po ako magtapos. Dapat po, nagbabasa po tayo ng ating Biblia o salita ng Diyos. Kahit man po daily. Mas maganda po. Kasi po kung ano po ang ating pinapakain sa ating mga sarili, yun po yung lumalago. So sana sa pang-araw-araw nating buhay, pagsikapan po tayong magbasa kahit ilang beses lang po araw-araw. Sigurado po yan lalago. Parang halaman po yan. Kapag binibigyan po natin ng pataba, siya po yung lalago. Kung yung walang kabuluhan po ang ating laging pinapakain, sigurado po yun po yung lalago po sa atin. Kaya para po tayo makahulag po sa pangako ng Diyos, ay dapat po pinag-aaralan o binabasa rin po natin ang kanyang salita. Pray with faith. So, give your fear to God. So, ipagkaloob po natin ang kabalisahan sa Diyos. So, isuko po natin sapagkat sabi niya, huwag kayong mga balisa sapagkat pinagmamalasakit ko kayo. So, alam naman po natin na tayo ay mahal ng Diyos, kaya nga po binigay ang kanyang bugtong na anak, ay nagpapakita po ito ng kanyang pag-ibig. So, pangatlo, stay firm. Do not be moved by problems. Ito nga po yung lagi po natin pinagdidiinan ko po dati, palagi pag po ako nagsasalita. Kasi karamihan po sa mga Kristiyano, ang problema po talaga ang isang nagbibigay ng dahilan upang tayo ay huwag magpatuloy sa ating pananampalataya. Marami po yung problema sa lapi, problema po sa pamilya, problema po sa sakit. Hindi na po natin yan maiiwasan. Sabi nga ni Brother Sam kanina, ito po ay sinumpang daigdig. Wala pong perfecto sa buhay na ito. At nabanggit natin na rin kanina, ang may perfecto po ay yung ibibigay ng Diyos na mansion sa atin. Ito po ay sa langit. Yun po dapat ang ating nasain na ating makamit. So, pang-apat, encourage others. Share these promises. So, mas maganda po na ibahagi din po natin ang promises ng Diyos sapagkat ito yung kalooban niya. Ang kalooban niya na malaman ng bawat isa ang kaligtasan sapagkat ang pinakakalooban ng Diyos ay ang lahat ay magkaroon ng pag-asa na sa buhay na walang hanggan. Ang gusto ng Diyos, ang lahat po ay maligtas. Wala pong isang tao na gusto ng Diyos na mapahamak. Gusto ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang sarili sa sanglibutan upang ang sumampalataya ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago po ako magtapos, ay babasahin ko po ang Romans chapter 15 verse 13. Ganito po ang sinasabi. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo ay magmana ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So nawa, sa mensahe ito mga kapatid ay magkaroon po tayo ng lakas ng pananampalataya na huwag po tayong madaig ng mga problema sa sanglibutan ito. Sapagkat marami problema ang ating kinakaharap sapagkat lagi po nandyan lang po ang ating mga kalaban sa tabi-tabi. Mamaya pwede po tayong matukso. Nag-aantay lang po siya o nag-aabang sa bawat sa atin upang tayo bigyan ng problema. Sabi ko nga dati, nung una kong last na topic ko, bakit nga ba hinahayaan ng Diyos na magkaroon tayo ng problema?
para po lumago tayo sa ating pananampalataya at kilalanin natin ang soberanya ng Diyos sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa sa buhay nito. Nawa sa umagang ito mga kapatid ay kahit paano po ay napalakas ko po ang inyong pananampalataya upang magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Muli, maraming pong salamat at magandang umaga po mga kapatid. Thank you.